Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Ngayon po ay Biyernes, May 30, 2025. Malapit na. Bukas 31. Linggo, June 1. Ayan, okay na yan. Oh, di ba? At yung po sa ating mga kaibigan, kumusta po kayo? At dito po sa lungsod ng Parañaque ay nakaramdam, nakatikim ng ulan pala kaninang mga alas 5. At tulad pa rin po ng dati, mahaba pa rin ang traffic. At yung pong pinagmumulan ng traffic na yan actually, dito po sa Dr. A. Santos, yung pong ginagawa pa rin ng Maynilad, yung mga aywan ko dyan, ang tagal-tagal na nyo, walang katapusan, paayos ng kalsada, pagkatapos bubungkalin ng proyekto ng Maynilad. Matagal na po yan, hindi pa rin natatapos. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na makakasama nyo sa loob ng isang oras dito po sa ating programang Media Patrol. Para sa ulo ng ating mga balita, Torre, bagong PNP check. Talaga naman, umiskor ito pong si General Torre. Pinatapon na ng Timor-Leste, Tibis, balik Pinas. Ito pong si dating congressman na nagtago, nagpakanlong diyan po sa Timor-Leste, nasa Pilipinas na. At ito po ang mainit na pinag-uusapan ngayong araw dito po sa Metro Manila, dahil ito pong si Gary Tebes ay talagang bigatin po ito. At Big Shop, kaapelyido ng mga senador, may confidential funds ni Vice President Sara. Ito pong sa usapin ng confidential na to ay tila palalim ng palalim. Sabi ng isang senador, congressman, kapag ang confidential fund nag-submit ng resibo o kaya nung breakdown kung saan napunta ang kanyang confidential, ay hindi na daw confidential yan. Pagbibitiw ni Gibo, Boying Janbik, di tinanggap. Alam naman natin na ito ay kung saan sila po ang frontliners ng administrasyong Marcos. Ito pong si Gibo, si Boying at si Janbik Remulla, diyan po sa lalawigan ng Cavite. At ito pong si Gibo Chidoro na ito, maganda po ang nito, background. At siya po ang kasalukuyang Secretary of Defense. Tama ba tayo? Dahil ang kakayanan po nito sa usapin ng sa West Philippine Sea, sana maging advantage para sa atin ng ATCOM. Dahil 3 tudas sa araro ng trailer habang ginagawa EDSA libre toll sa NLEX connector. Ano po ito? Good news, libre. At ito po sa usapin ng Showbiz, balita at politika, producer at politiko na si Albi Benitez at Mrs. 21 years na raw hiwalay. 21 years na pala ngayon, tila nagsampa ng kaso ang kanyang tunay na asawa. At in sinasabing presentation ng articles of impeachment, inilipat sa Hunyo 11. Ito pong si Ches Escudero naman, pabago-bago ang diskarte. Mukhang hindi malaman kung saan liliko, kanan o kaliwa o diretso. Siyempre, politiko rin po ang mama.
At sa kasalukuyan, siya po yung Senate President. Alam niyo naman po sa Senado, 24 lang naman yan. Kapag napunta ka sa dihado, malamang paggising mo, hindi ka na Senate President. Kampo ni Albi Benitez, kinontra ang demanda ng Mrs. Ivana, hindi magsasalita. Itong si Ivana talaga naman nananahimik ang sikat na vloggers. Ngayon nadadawit sa mabigat na kontrobersya na tila haharap sa korte. Chef, ito pong si DJ Tosong Regard. Ito pong si Joliver Gonzaga. Okay, lilipat na tayo dito sa mga detalye ng ating balita. Tibis balik Pinas. Balik Pilipinas na nitong Huwebes ng gabi, Mayo 29, si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Tibes Jr. ang itinuturong utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Will Digamo na sinundo ng gobyerno mula sa Timor Leste. Ito pong si Arnie Tibes, sigang-siga ang dating mo, ngayon balik Pinas ka na. Ayon sa kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mula sa Timor Leste nag-refuel ang eroplano sa Davao bago tuluyang lumapag sa Villamor, Pasay City. Mula sa Villamor, dinala siya sa National Bureau of Investigation, headquarters sa Pasay City para sa kulang medical examination at posibleng doon i-detain. Nang tanungin kung ano ang pabago para paboran ang deportation, sinabi ni Remulla na hindi niya alam kung na-impluensya ng Association of Southeast Asian Summit ang desisyon. Gayet niya na ang deportation ay isang executive function. Kahapon ay nagtungo rin ang Department of Justice sa Malacanang upang impormahan ang Pangulo sa naganap na pag-aresto at para pag-usapan ang mga susunod na hakbang matapos ang deportasyon. Yun ang sinasabi natin na pansamantalang pagpapakupkop diyan po sa Malaysia. Ito pong si Arnie Tibes, welcome dito sa ating bansa at siyempre haharap na siya sa talagang malalimang kaso. At kung ikaw ay makaligtas, buhay ang inutang, malamang mabubulok ka rin sa bilangguan. Nitong Huwebes, una ng tiniyak ng Department of Justice na pinakilos na nito ang joint team na binobo ng mga kinatawan ng DOJ, Bureau of Immigration at NBI kasunod ng kautusan ng Timor Leste na i-deport na si Tibes. Si Tibes ay sangkot sa mga kaso sa Pilipinas, kabilang ang murder at frustrated murder, kung saan siya ang tinuturong utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Rowel Digamo at siyam na iba pa. Sinalang-alang ng DOJ ang pahayag ng inilabas ng Presidency of the Council of Ministers of Timor-Leste na nagdeklara na isang banta sa national security at public order ang presensya ni Tibes na binanggit ang mga mabibigat na akusasyong laban sa kanya bukod pa sa kawalan ng legal authorization na mananatili sa Timor-Leste matapos kansilahin na rin ng Pilipinas ang kanyang pasaporte. Ang administrative deportation decision na effective immediately ay nagsasabing ban sa loob ng 10 taon na muling makapasok sa Timor-Leste si Tibes. Grounded din sa Timor-Leste domestic clause sa migration at asylum at paggagalang sa mga prinsipyo ng international cooperation at Asian solidarity. Ayan, so palakpakan po natin yung Timor-Leste. Uy! Sana ito pong nangyaring pagbalik dito sa Pilipinas nito pong si Arnie Tibes ay maging aral doon sa mga Pilipino na nakakasuhan dito po sa ating bansa na nagpapakanlong doon po sa ibang bansa.
At ang pagkakalam natin na may kasong kinakaharap na sikat din, ito pong si dating sekretary na si Harry Roque. Nandiyan po siya sa Netherlands, sa The Hague. Siguro batid natin na kayo ay kapag bumalik sa Pilipinas ay wala po kayong piyansa. Ang maganda lang po roon, at least dito po kayo lilitisin. Kung ano man ang mga kadahilanan ninyo na sinasabing kayo po ay napopolitika, harapan nyo ang katotohanan. Talagang ganun ang takbo ng buhay sa gobyerno. Panapanahon lamang yan. Parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Kung anong consequences ang naghihintay ay talagang ganyan ang buhay. Di ba? Kaya yung pong nasa online, regards po natin, etong si Janet Pascual Latam. Aba. At ganun din po itong si Ma'am Esther Ebra. Diyan po sa lugar ng Baclaran. Sister, kumusta na po kayo? At huwag po kayong mag-alala kung hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkasama-sama ngayong eleksyon, ay muli po nating bubuhayin yung pong organisasyon po nating alay sa ating amatina. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Yung pong kay Tibes, nandito na po sa Pilipinas at kasalukuyan ay nasa ilalim ng National Bureau of Investigation. Ito pa, mainit na mainit din pong balita ito. Pangmalakasan. Iba na yung may loyalty. Iba na yung tapat sa tungkulin. General Torre, bagong PNP chief. Paano na kayo? Paano na yung mga nagngingit-ngit kay General Torre? Lalong-lalo na po yung side ng Agila ng Davao. Di ba? Dahil batid po natin na ito pong si Torre talagang halos hindi maligo nung hanapin si Gibuloy diyan po sa kanyang di ba? Talagang makita natin kung anong hitsura ni Torre noong mga panahon na yon. Okay, hinilang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Criminal Investigation and Detection Group CIDD Chief Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong hipi ng Philippine National Police or PNP. Papalitan ni Torres si outgoing PNP Chief Police General Romel Francisco Marbel na magre-retiro sa unang linggo ng Hunyo. Bago naging CIDD Chief, pinangunahan ni Torre ang pagpapatupad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court noong Marso ngayong taon. Bago na may tinilga si Torre bilang hipi ng CIDJ, naging hipi siya ng Davao Region Police na nanguna sa operasyon labang kay Pastor Apollo Gibuloy noong nakaraang taon. Nauna rito sinabi ni Marcos na pipili siya ng isang very senior officer na alam ang sitwasyon para pamunuan ang mahigit 220,000 strong police force. Ayon kay Bersamin, 5 pangalan ang kinonsidera ng Pangulo para sa PNP chief. Hindi na binunyag ni Bersamin ang mga pangalan ng iba pang pinagpilian. Ang paghirang anya sa mga opisyal ng PNP ay dapat manatiling confidential. Sinabi ni Bersamin na hindi niya masasabi kung ang pagkakaaresto kay Duterte ang dahilan kaya itinalaga si Torre bilang PNP chief. Tiniyak ni Bersamin na ang tanging babasihan ng Pangulo sa pagtalaga ng mga opisyal ng gobyerno ay ang kanilang performance naman. Di ba? Performance level. Alam nyo naman kung ano ang dinaanan nitong si Torre, ano? O na, Police Major General naman yan.
Dati, yung sa panahon ni Pangulong Duterte, ang pinili isang colonel, ano? Tumalon doon sa PNP chief. Ito pa kayang si Torre na duma naman sa tamang proseso. Na yung kanyan ranggo naman, hindi ito biglaan. Dahil sinasabi na nga more or less, nasa 34 years na siya sa panunungkulan bilang miyembro ng PNP. At 34 years na yan, tila masyado naman hinog sa panahon. Ito pong si General Torre. So, bottom line, additional na lang siguro yung performance niya doon sa pagkahuli kay Gibuloy. Ganon din po sa paghuli din o pagdakip sa dating presidente na si Duterte, na siyang dahilan kaya po nagbabakasyon o sa kasalukuyan nandoon sa dahig. Ito pong si dating Pangulong Duterte na may kaso po sa International Criminal Court dahil na rin po sa kanya. Di ba, kung hindi buo ang loob nito, baka walang nangyari kay Pangulong Duterte. So, baka magtanong kayo, bakit sinabi kong bakasyon? Kasi ayaw ko nang gamitin yung nakakulong sa dahig. Dahil siyempre, presidente naman yan. Di ba? Ay, ituring natin na placing po itong kanyang sa kasalukuyan, nandiyan po siya sa Netherlands. Di ba? Kaya, nung mga nakaraan naman, tinalakay natin na ito pong si Pangulong Duterte, marami naman pong mabuting nagawa. Siya po ay talagang nagserbisyo naman sa ating bayan, na kung saan wag na po natin bigyan pa ng masyadong negatibong komento ito pong ating presidente, dahil marami naman po siyang nagawang kabutihan para sa mamayang Pilipino. Di ba? Di ba, kasamang ito pong si Paring Ramil Obra. Yung pong ito pong si Paring Ramil Obra, talagang napakasipag po yan na empleyado ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque sa ilalim po ng Public Information Office. Regards ko po kayo. At isipin nyo po, aabot po pala na 228,000 strong police force ang nasa ilalim po ng PNP. At batid po natin na pinaigting na naman ng PNP yung pong kanilang pag-iikot sa komunidad, sa mga barangay. Dahil sinasabi nga po nila yung mga petty crimes at ganun din po sa paglaganap ng illegal na droga, ay tila gusto po nilang tahakin yung pong mabawasan o mawala yung pong mga pasaway sa mga barangay. Dahil yung pong mga nakalipas na araw kasi o buwan, makikita po natin na yung pong mga kababayan natin, mula sa mga bata, sa nagbibinata, sa may edad hanggang sa nakakatanda, ay tila dumarami po yung pasaway sa kalsada, na kung saan dapat hindi po ganito. Kung sinamantala ng mga kababayan natin yung pong kaluwagan na binibigay ng ating gobyerno, yung kaluwagan na ibinibigay ng ating mga kapulisan sa barangay, ngayon tila magbabago na po, dahil yung pong ating men in uniform, araw at gabi, 24/7, ay tila lagi na pong iikot sa ating mga eskinita. At yung pong tinatawag na korpyo, di ba yung korpyo na mula alas 10 sa minor de edad, tila kailangan na po nating i-implement ito para ipakita na ang gobyerno natin ay hindi nagsasalamin ng kawalan ng kakayanan, na hindi masugpo
iyong mga kaganapan o yung mga kriminalidad na nagaganap sa ating barangay. At noong nakarang araw nga, inuulit-ulit natin na yung pong mga barangay opisyal na tila hindi masyado binibigyan diin o halaga. Ang usapin po doon sa peace and order, na yung iba po dyan, yung mga tanod nila, hindi masyado organisado. Yung sa usapin ng mga gamit ng ating mga barangay tanod, ganun din po sa usapin ng CCTV, panahon na para husgahan ang mga barangay opisyal na hindi po pinahalagahan yung ikakabuti ng kanilang lugar, lalong-lalo na po sa usapin ng katahimikan. Inuulit po natin, kailangan po natin na magkaroon ng CCTV sa mga barangay para yung mga pasaway na every now and then na nagkakaroon ng gulo, kailangan na po natin matapos ang ganitong isyo. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Big Shop, mga kapilyido ng senador, may spy funds ni VP Sara. Oo nga naman, bakit sabi nung kampo ni Sara, bakit kami na lang lagi ang nakikita? Bakit kami lang ba ang may tinatawag na confidential funds? Oo, di ba? Kasi mula yata sa senador, mula sa presidente, down to local, mayroon naman po mga confidential. Kaya lang, palibasa, itong si Manay Sara ang tila napuruhan sa usapin ng investigasyon sa confidential fund, harapin niyo po ang katotohanan. Diba, ito pong ating kasama na si Paring Nuli Pere, regards ko po kayo. At ganun din po itong si Justin Trinidad. Justin, ito pong si Justin, bibong-bibo ito. Talagang uragon din po yan, Justin, regards ko. Kasama na po si Sir Arman Salazar. Okay, nabisto ang mas marami pang budol na mga pangalan tulad ni Canor Adrian Contes na halaw sa kilalang Big Shop, mga kapilyido ng senador sa kongresista na kabilang na sa tumanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. These irregularities are too glaring to ignore them names from supposed budol gang call for a deeper look. Ani Deputy Majority Leader Paulo Ortiga versa gitna na rin ang paghahanda ng Senado sa impeachment ni VP Duterte sa Hunyo 3. Ayon kay Ortiga, lumitaw ang mga pangalang Bit Revilla, Janice Marie Rebella, Diana Mapol Lapid, at ito pong si John Lapid Jr., Clarice Hontiveros, Crestin Apligit Estrada at Dines Tanya Escudero bilang umuloy benepisyo ng confidential funds. Talagang ito pong mga ito pong mga kongresista natin, palalim na ang kanilang pag-iimbestiga para pagdating sa laban diyan po sa Senado, makita kung sino ang may sapat na ebidensya para maghatol ng isang vice presidente. Bukod sa mga Mary Grace Piato, sinabi ni Ortiga na nasa listahan na sina Canor Adrian at ganun din po, tapos may sulon pa na nakapilyido ng ating kasamahan na si Congressman Steve Solon, dagdag niya. Hanggang sa Senado po, hindi na pinalampas nitong budol gang, pambihira dinadamay pati mga apelyido ng ating esteemed senators. Talagang mukhang magkakahubaran na. Magkakahubaran tungkol po dyan talaga sa confidential funds ng Office of the Vice President. At tayo naman ay nagpapasalamat dito po sa ating talagang maasahang kaibigan, na ito pong si Sir Ramil Obra, dahil tila nagsin po siya ng star sa ating programang ngayong gabi. At sana yung mga nasa online, baka naman sundan ninyo itong ating kaibigan na si Ramil Obra. Di ba? Asan ba si paring Nolly dyan? At saka yung mga kaibigan natin. At
Sabi nga nila, pag may star, maraming salamat. At ating kaibigan na si Ramil Obra. At yung pong sausapin ng confidential na to, di ba napuruhan si BP Sara tungkol dito? Magsilbing aral din po ito sa mayroon din confidential funds. Tayo naman ito po ay sinasabi nga na ginagamit sa mga intelligence dahil maraming mga pasaway na gumagawa ng mga kalukuhan. At di ba yung sausapin ng mga pasaway na yung mga Pilipino nakikipagkutsyabahan sa ibang lahi, lalong-lalo na po sa China na marami nang nahuli na di umano mga spy, sangayon po tayo na magkaroon ng confidential fund. Ganon din po sa lokal. Di ba sa mga LGU? Batid po natin na sa LGU, marami rin pong pinagagamitan po ang confidential fund, lalong-lalo na po doon sa illegal drugs o iba pang uri ng krimen na talagang dagok o sabihin po natin na banta sa ating komunidad. Ang atin lamang, sana, kung may confidential fund naman po kayo, tulungan nyo naman yung mga taong tumutulong para masugpo ang krimen o yung mga nagre-report o yung tungkol po sa usapin ng droga. Lalong-lalo na po yung mga miyembro ng mamamahayag na nagsusumikap na makipagtulungan, makipag-isa sa inyo sa pamagitan po ng inventaryo ng droga. Sana naman, baka naman, pwede, bigyan nyo naman ng, di ba, isama nyo naman doon sa confidential funds, isama nyo naman doon sa makakatanggap niyan, kasi buhis-buhay din po sila, di ba? Kung pwede lang. Kasi kung hindi, pwede nyo nang tanggalin ang confidential fund kung hindi naman alam kung saan napupunta yan. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa detalye ng ating mga balita. Darlene Berbirabe, bagong Solicitor General, kapalit ni Minardo Guevara. Out, Guevara, out. Alam niyo po ito pong si Minardo Guevara, no? Dati po itong Secretary ng Department of Justice. Bigatin din po ito, pero ngayon, kasama po siya sa tinamaan ng balasahan na kung saan ito pong magiging kapalit ni Guevara ay si Darlene Berbirabe. Babasahin po natin. Nanumpa kahapon sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Darlene Berbirabe bilang bagong Solicitor General kapalit ni Minardo Guevara na dating nagsilbi bilang Justice Secretary sa ilalim ng Duterte administrasyon. Binahagi ng Presidente na Communication Office Social Media ang larawan ng panunumpa ni Berbirabe. Si Berbirabe ay nagsilbing Dean ng University of the Philippines College of Law. Ang tanggapan ng Solicitor General ay nagsisilbi bilang law firm para sa gobyerno. Bago ang panunumpa ni Berbirabe, kinumpirman mismo ni Guevara na may kapalit na siya sa posisyon. I'm happy for Darlene Berbirabe as a top-caliber lawyer with an impressive management background. She will surely do as well as Solicitor General ani Guevara. Sinabi rin ni Guevara na babalik na siya sa tahimik na pribadong buhay. Nanumpa rin sa harap ni Pangulo nitong Huwebes ang bagong hirang na Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling. Yung pong sa DSUD, mukhang tinamaan din po yung dating pasaway. Yung dating secretary nito na wag na natin banggitin ang pangalan, basta may bago na. Ito pong Secretary Jose Ramon Aliling. Di ba itong hindi pa natin masyado ang pangalang Aliling, pero bago na po siyang secretary ng DSUD. Kumusta po kaya yung pamuna ng Multinational Homeowners Association? Dahil
Yung pong DSOD, tila nasa hotlines din po ito dahil nagkaroon ng kaguluhan po dyan sa DSOD, dyan po sa multinational, na tila sinisisi yung dating sekretary. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Ang mga bagong appointment ay kabilang sa mga pinakamabagong pagbabago sa kabinete. Matatandaan, inutusan ni Marcos ang kanyang mga appointees na magsumite ng kanilang courtesy resignation habang sinisikap niyang i-recalibrate ang kanyang administrasyon kasunod ng midterm election. Di ba? Kasunod ng midterm election. In short, doon pong May 12 election, ay tila nagkaroon po ng buntot ng kamalasa. Buntot ng rigodon. Di ba? Kasi dahil hindi naging satisfied ito pong si Pangulong Marcos sa outcome ng eleksyon. Di ba? Dahil tila out of 12, tila 6 or 5 lang ang pumasok doon po sa kanyang mga pambato. Yung pong 6 ay tila nasingitan nung kabila. Kung tutusin kasi, yung pong mga sekretaris natin, sila po yung sabihin natin na yung mga proyekto, yung mga takbo ng ating gobyerno sa ilalim ni PBBM, sila po yung nasa frontliner ng mga ginagawa ng gobyerno. Di ba? Ito pong sa DSOD, pabahay. Kung pabahay yan, dapat na ipalaganap yan doon sa baba, doon po sa mga nasa laylayan ng lipunan. Dahil dito nakasalang yung mga programa para sa mahirap nating mga kababayan na wala pong mga bahay o kaya nandoon sa mga dangerous zone o doon po sa mga mapanganib na lugar, kailangan yung DSOD, may baba niya ang programa ng ating gobyerno. Kung doon sila nakapuko sa mga multinational villages, katulad ng multinational village, na tila nagkaroon ng matinding laban dyan, na yung pong dating pamunuan ay sinisisi yung sekretaryo ng DSOD na di umano, mali yung desisyon. Ngayon, bago na ang sekretaryo ng DSOD, panibagong laban na naman yan. Okay, so yun po ang ating pagkakalam, At abangan natin ang mga susunod na kabanata. Dahil ito pong DSOD, bilyon-bilyon din po ang budget na binigay nito ng ating gobyerno. Dahil sila po yung mga mamamahala sa pagpapatayo ng mga pabahay para po sa ating mga kababayan na nasa laylayan o kaya yung pong nasa middle class. Titingnan natin. Dahil doon po sa mga nasunugan, ito po ay nagbibigay na rin ng tulong na 30,000, 40,000, or 50,000. Ang tanong, ganyan po ba ang procedure ng DSOD na tila sila po ay band-aid solution din? Di ba? Band-aid solution din doon sa nasunugan. At yung pong ating grupo, ito pong Philippine Digital Media Society, gusto po natin tutukan yung pong mga national issue na tila dapat malaman natin kung ano ba talaga ang kanilang mandato sa taong bayan. Di ba? Kasi yung DSOD, kung talagang magagaling kayo, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila, wala nang bago sana matapos ang administrasyong Marcos, dapat wala na yung mga nakatira doon po sa mga daluyan ng tubig. Wala na yung mga nakakabara sa mga sapa. Di ba? Kasi batid po natin sa usapin ng sunog, sa usapin ng baha, sila po ay nangunguna. Sila po yung palaging nabibiktima ng sunog
at sila rin po ang nabibiktima ng baha dahil sila mismo, ang kanilang mga bahay ay nandoon po sa gitna ng sapa. Na supposed to be, dapat tutuhukan po ito ng DSOD, ng lokal na pamalaan, ganun din po ng MMDA, ganun din po ng Department of Public Works and Highways, na kung saan sila po ang mga pangunahing departamento ng ating gobyerno, na dapat doon po kayo tumutok. Hindi po yung puro project kayo, pagkatapos hindi nyo naman nare-resolba ang tunay na pinaggagalingan ng baha. O, di ba? Marami po dyan palaging basura ang problema. Paano hindi magkakaroon ng problema sa basura kung yung mga kabahayan ay nasa gitna ng ilog o sapa na ayaw nyo naman galawin? O, di ba? Subukan nyo pong mawala yung mga kabahayan na yan sa gitna ng ilog kung hindi pa matatanggal ang bara niyan o kaya hindi malinis ang mga yan. O, di ba? Paulit-ulit tayo. O, lalong-lalo na po itong boundary ng Las Piñas. Las Piñas, Parañaque, mayroon pong sapa dyan o ilog na napakahaba na yung mga kabahayan ay nasa gitna mismo ng sapa. Every now and then, nagkakaroon ng sunog. Every now and then, nagkakaroon po ng baha. Ano ang ginawang project ng DPWH? Tulay. Pinatasan po yung tulay. Kaya po nung nagbaha, yung pong tubig pumasok doon sa mga kabahayan doon po sa lugar. Iyan ang solusyon na ginawa ng inutil na DPWH. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8, alas 9:04 ng gabi. Dito lang po ang sa ating himpilang Parañaque Net Radio Worldwide. Okay, doon po sa ating mga kaibigan at magbibigay po tayo ng kaunting patalastas, Mr. Chairman, ikasa mo na. Okay. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Okay ka lang ba? Teka! Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drugfreeworld.org. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diba? Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Tumigil ka sabi! Tama Sinusubukan na! ko tumulong. Asan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong? Ha? Tignan natin. Sige. 50. Polis to! Sumuko na kayo! Meron kami warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. Drug-free world. Sabi nila makakatulong ang sabu na makapasa ako sa mga exam.
Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Hoy! Tigil! Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. drugfreeworld.org. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programang Media Patrol. Ayan. Harry Roque, isa lang ang hawak na valid Philippine passport. Isang valid regular Philippine passport lamang ang hawak ni dating presidential spokesperson Harry Roque ayon sa Department of Foreign Affairs or DFA. Lumabas sa verification na database ng passport nito na pinakahuling pasaporte na Roque ay inisyo noong Hulyo 2024 na may visa hanggang Hulyo 9 taong 2034. Aba, matagal-tagal, 10 years, ano? Sinabi rin ng ahensya na ang dating regular na pasaporte ni Roque ay inisyo noong October 16, 2019. The DFA can confirm that Mr. Roque holds only one valid regular Philippine passport. All other previous issued under his name have been duly cancelled in accordance with existing rules and regulation ng DFA. While this passport booklet was also a 10-year valid regular passport, it is deemed cancelled upon the issuance of his most recent regular passport. During this period, Mr. Roque was the presidential spokesperson and such was also the bearer of a diplomatic passport issued on December 2, 2017 and valid until December 1, 2022, dagdag pa ng DFA. Binigyan din ng DFA na ang mga Pilipino ay pinapayagan lamang na magkaroon ng isang aktibo at balidong regular pasaporte. Ang tanging exemption nito ay ang mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno na maaaring bigyan ng opisyal o diplomatic pasaporte para sa mga gamit kapag naglalakbay sa ibang bansa sa isang opisyal na misyon. Ang pahayag ng DFA ay taliwas sa naunang sinabi ng Department of Justice na si Roque ay nagtataglay ng hindi bababa sa 2 o 3 pasaporte ng Pilipinas. Yun po ang malinaw. At ang mabigat po rito, yung passport ni Harry Roque ay kansilado na po ito. Kaya doon po sa ating mga kababayan na ganitong uri ng sitwasyon, ngayon si Roque ay tila nasa hot seat na rin dahil wala na po siyang valid passport dahil pinakancel na po ito ng Department of Justice dahil sa kanyang mga kaso na kinakaharap dito po sa Pilipinas. Ngayon, ikaw po ay nandiyan po sa Netherlands. Siyempre, tinatrabaho na po kayo ng ating gobyerno. Hindi dahil sa kayo po ay against o sabihin po natin na hindi po kayo naka-align sa gobyerno ni PBBM, kailangan nyo na po ang harapin yung mga consequences na maaaring dumating sa iyo pagkatapos na mag-issue ng warrant of arrest ang gobyerno ng Pilipinas laban sa iyo. At batid po natin na kaya po sa kasalukuyan nandyan na po si dating presidente na si Duterte dyan po sa The Hague dahil sa pakikipagtulungan ng ating gobyerno doon po sa usapin ng Interpol o International Police, ganun din po sa usapin ng ICC, kaya po nandyan po si Duterte. Ibig sabihin, nagkaroon po ng proper koordinasyon ang ating bansa sa kanila. So, iyon pong sa inyong palagay, Mr. Harry Roque, hindi kaya mabibit-bit dito sa Pilipinas
dahil sa magandang pakikitungo ng ating gobyerno diyan po sa The Netherlands at yung pong application ninyo para sa asylum, sa inyo pong pagkakala, Mr. Harry Roque Idol naman, mukhang tagilid, no? Mukhang tagilid ito pong si Harry Roque diyan po sa The Netherlands na tila lamang yung magiging disposisyon ninyo pauwi ng Pilipinas. Oh, alam niyo po, si Harry Roque, magaling po talaga ito kung ako po ang inyong tatanungin. Actually, yung pong personal FB account ko dati, kasama ko po ito sa aking profile dahil siyempre humanga tayo, magaling. Oh, human rights lawyer din po itong si Roque at naging spokesperson naman ng Office of the President. At marami rin po itong nagawang mabuti. Kaya lang, yun nga po ang nagiging problema ng ating gobyerno. Yung pong walang matatag na walang tawag nito, wala po yung katulad ng parang isang kadina na yung mga nanunungkulan sa gobyerno. Pag nagpalit ng bagong presidente, sana tulong-tulong para yung ating mga kababayan maging matatag. Kaya lang, yun na nga, tingnan mo nangyayari, parang hatakan sila pababa, gantihan ng gantihan. Kaya po, imbis na ang ating gobyerno makapokus kung paano iangat ang ekonomiya ng ating bansa, kung paano maiangat ang pamumuhay ng ating mga kababayan, kung paano tayo makapokus na hindi na tayo utang ng utang o mapalago ang negosyo sa ating bansa, para naman yung maging matatag yung mga pamahalaang gobyerno, yung mga bahagi ng ating pamahalaan, yung pong mga serbisyo na dapat matutukan, ay tila yung oras, yung panahon, yung resources, nagagamit sa paghahabol sa mga inotel na gumawa ng hindi maganda nung nakarang gobyerno, di ba? Sayang ng panahon. Wala bang total reconciliation o national reconciliation? Kaya ang mahirap kan, sabi nga nila, lalong-lalo na po itong si Representative Laila de Lima na dapat respeto natin ang saligang batas. Opo, yun ang sabi ni De Lima. Kung ano ang nasa saligang batas, dapat respeto natin. Dahil ito pong Constitution ay sinasabi na Constitution is the fundamental of the land naman. Di ba? Fundamental of the land. Hindi ka pwedeng huwag mong babaliwalain ang konstitusyon dahil kapag humakbang ka na hindi na sa saligang batas, ay ito po ay illegal. Di ba? Nilalapastangan mo ang saligang batas ng ating bansa. Kaya, paulit-ulit natin sinasabi, ang ating mga namumuno, lahat yan magagaling. Lahat po yan mga abogado. Lalo na po itong Solicitor General, ito po yung law firm ng gobyerno. Kapag ikaw ay nagkamali, uusigin ka. Di ba? Katulad, tingnan nyo po, di ba? Si Duterte, nandun na po sa The Hague. Pero sino ba yung yung bigating naging NBP director, nakalimutan na tuloy natin. Hindi pa rin nagagalaw hanggang ngayon. Di ba? Sabi nandito lang po sa Pilipinas. Di ba?
hindi nagagalaw, mas inuuna nila yung kalaban ng gobyerno. Si Bantag pala, Bantag. Alam natin, Igor to taga Bagyo ito. Bakit hanggang ngayon tila nabubura sa listahan ng mga priority ng ating gobyerno? Si Bantag, General Bantag. Dati po siyang sa, di ba, talagang BGMP yan dati siya Parañaque. Di ba, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa loob ng BGMP Parañaque, na kung saan si Bantag po noon ang hippie ng BGMP Parañaque. So, tila na ano po ito, na tatabunan, na kung saan siya naman po ay pangunahing tinuturing suspect sa pagkamatay ng ating kabaro sa pamamahayag. Di ba? Talaga naman. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Pagbibitiw ni Gibo, Boying, Janvic, di tinanggap ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation ni Remulla Brothers. Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa isang press briefing na mananatili sa kanilang posisyon sina Justice Secretary Jesus Crespen Boying Remulla at Interior Secretary Janvic Remulla. Kinumpirma rin ni Bersamin na hindi rin tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw sa pwesto ni Defense Secretary Gilbert Gibo Chodoro. Samantala, inihayag din ni Bersamin na si Commissioner on Human Education, Commissioner Shirley Agropes, ang papalit kay Chairman Prospero Divira III. Nanumpa naman sa harap ni Marcos ang bagong talagang kalihim ng Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling. Ayan. At ito pong si Prospero Divira ng Commission of Higher Education or CHED ay tinanggap ang kanyang courtesy resignation at papalitan na po siya ni may kapalit na po itong si Prospero Divira ni Shirley Agropes. Itong Commission of Higher Education. Na kung saan marami rin pong programa ng ating gobyerno sa mga kabataan na dapat maramdaman din po ito. So, hindi rin po naging satisfied si Pangulong Bongbong Marcos sa performance nito pong si Prospero Divira, kaya tinanggap ang kanyang resignation at ngayon, bago na ang magiging Secretary ng Commission of Higher Education, Commissioner neto pong si Shirley Agropes. Siya po ang bagong Commissioner ng Commission of Higher Education. Ayan, so bago na, tinanggap. Okay, tuloy-tuloy na pa rin po tayo. Yung tinatawag na presentation ng Articles of Impeachment inilipat na sa Hunyo 11 na supposed to be dapat ito po ay sa Hunyo 3. Ito pong Senate President na si Chess Escudero ay tila hindi rin po mapakali dahil tila ang kanyang posisyon bilang Senate President ay tila nasa hot seat din sa kasalukuyan dahil sa pagpasok ng mga kakampi ni Sara Duterte sa senatorial seats diyan po sa Senado. Lalong-lalo na po itong si dating Senate President na si Tito Soto ay nandiyan na po sa Senado dahil siya po ay nagwagi nung nakaraang May-12 national and midterm election. Basahin po natin ang balita. Inilipat ni Senate President Francis Chess Escudero ang presentasyon ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Hunyo 11 taong kasalukuyan upang unahin ang mga priority legislative measures bago mag-adjourn ang 19th Congress. May mga batas daw po kasing nakatingga dyan
Alam po natin, isa rito ay yung mainit na pinag-uusapan, iyon sa usapin ng postponement at extension at fixed election ng sanggunian at kabataan ng sanggunian at barangay eleksyon. Na supposed to be, ito po ay a question of law. Na naman, kung sakasakaling maisabatas po ito. Sinabi ni Escudero ng Kongreso ay mag-a-adjourn dahil sa Hunyo 14 at 6 na araw na lamang ng sesyon ang matitira sa 2 linggo bago matapos ang 19th Congress. Kaya dapat matalakay ang ilang priority measures na nakabinbin sa lehislatura. Sa lihim na ipinadala kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, na ang kopya nito ay pinadala rin sa tanggapan ni Vice Presidente Duterte, sinabi ni Escudero na mayroong hindi mabababa sa 12 mahalagang panukala na ipinangako ng Kongreso na ipasa sa natitirang bahagi ng 19th Congress. Ang mga sumusunod na panukala ang tinatalakay ng mga pinuno ng Kongreso kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Legislative Executive Development Advisory Council or LEADUP. Sinabi ni Escudero na ang 6 na araw na sesyon bago ang siniday adjournment, kailangang unahin ng Senado at Kamara ang pagpasa ng mga nabanggit na panukala. Binanggit ni Escudero na pangangailangang kumilos kaugnay sa mahigit 200 presidential appointment, kabilang ang 3 kabinete secretaries, 4 na opisyal ng constitutional commissioner sa 39 foreign service officer at umabot sa 277 officers ng Armed Forces of the Philippines. Orihinal na itinakda para sa Hunyo 2, taong kasalukuyan ang pagtatanghal ng Articles of Impeachment, ang unang hakbang upang simulan ang mga paglilitis sa impeachment sa Senado. Tila marathon. Marathon na po ang labanan diyan po sa Senado. At bago po tayo magpatuloy, regards po natin, ito pong si Sir John Harold Ibasco Padilla. Diyan po sa Office ng Public Information Office pa rin ng lungsod ng Parañaque. Sir Harold, regards ko po kayo. At sa usapin po ng ito pong presentasyon ng Articles of Impeachment ay tila hindi po inadjust na po sa Hunyo 11 dahil yung pong mga priority na tila dapat maipasa na matapos yung pong 19th Congress ay tila binigyan din o timbang nito pong ating Senate President na si Ches Escudero. Di ba? So talagang yung trabaho ng Senado ngayon ay talagang kailangan mag-double time na sila. Maraming trabaho ang Senado. Di ba? Lalong-lalo na po yung pong sa usapin po nung extension fix doon po sa barangay at barangay sanggunian at kabataan barangay eleksyon, na tila ito po ay nasa usapin pa rin po ito ng Senado, na kung saan ito po ay pinasa na. At siyempre kailangan po natin ng malaman yung sa usapin ng barangay eleksyon dahil mainit din po itong pinag-uusapan. Di ba? Marami nagsasabi na taas noo na sinasabi po nila na ang barangay eleksyon ay talagang dapat matuloy. Ay yung ayaw naman pong matuloy, siyempre sinasabi nila na hindi tuloy. In short, kaya nagkanda tuloy-tulilong ang ating mga kababayan dahil may mga hakbang ang Kongreso, maging ito pong Senado, na nagiging masalimuot sa national issue naman o sa pangkalahatang usapin sa lokal na pamamahala o doon po sa ating mga kababayan na nagdudulot ng confusion sabi nga po nila yung tila yung kanilang kaisipan ay hindi mapakali dahil doon sa galawan sa Kongreso maging sa Senado. Di ba? Tanggapin natin ang katotohanan. Politika yan. Di ba? Kaya
kung ito po ay nailipat na sa Hunyo 11, talagang sila po ay, ito pong Senado, nasa kanya po ang bula. O, di ba? Nasa kanila. Hindi, wala sa taon bayan, kundi nandiyan po lang sa 24 senators na hinalal naman ng nakakarami ng taong bayan. O, di ba? Yung po ay hindi ko kasi alam kung ilan po ba ang mga abogado diyan na miyembro ng Senado ngayon na sila po ang hukom sa usapin ng impeachment trial laban sa kasalukuyang Vice Presidente ng ating bansa. Uy. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:27 ng gabi. Ngayon po ay Biyernes, May 30, 2025. So, doon po sa ating mga kaibigan na nasa online, humihingi po ako ng dispensa dahil una, hindi po natin masyado na pipihit yung po mga nasa online. Regards ko po kayo. At doon po naman sa ating mga kaibigan na sa kasalukuyan ay nag-aabang ng ating programa. Minsan-minsan ay hindi po tayo nakakapag-programa dahil medyo mahigpit po ang ating schedule. Basta huwag po kayong mag-alala. Ang importante tayo po ay tuloy-tuloy na sabi nga po nila tayo naman nandiyan lang lagi. Hindi tayo nawawala. Yun po ang importante. Kaya doon po sa ating mga kaibigan sa usapin ng incap, ito po ang tinatawag na nasa camera ang pera. Hindi, biro po yan. Hindi po yun ang meaning ng incap. Yung pong no incap. Di ba? Income na. Yung po nga sa ating mga kaibigan, wag nyo nga ako lukuin talaga naman. Wag nyo ako lukuin tungkol sa income pa. Talagang, lalo na yung mga nagmumotor. Kung yun ang meaning ninyo, wala naman wala tayong magagawa. Yun ang gusto nyong meaning, nasa nyo yan. Pero yung tunay na meaning niya, huwag niyong baka sabihin, fake news, madadali tayo niya na. So doon po sa ating mga kaibigan na, yung mga kasama po natin sa Parañaque Net Radio, yung pong sa mga unit natin, tuloy po yung ating team building. Umulan man o bumagyo, may tumulong o wala. Di ba? Tuloy tayo. Huwag tayo masyadong umasa doon sa mga sponsor natin na patulog-tulog na wala namang inaabot. Yung pong mga sponsor natin, batid ko na hindi tayo lumapit sa inyo. Kaya doon po sa mga miyembro ng Parañaque Net Radio, di ba? Tulong-tulong muna tayo para maidaos natin yung team building. Di ba? Kahit wala silang abot, kaya naman natin kaya natin mag-team building na galing sa sarili nating bulsa. Di ba? Kaya sa linggo, tuloy tayo, alas 3 na madaling araw, ang dispatch natin mula po sa studio ng Parañaque Net Radio. At ganoon din po yung mga kaibigan po natin, ang kapwa natin pamamahayag, dito po sa Calabarzon, dito sa Kamanaba, diyan po sa lalawigan ng Rizal, and of course, diyan po sa lugar ng Quezon, diyan po sa Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, maging po sa lungsod ng Baguio. Regards ko po kayo at yung pong ating mga kasama, yung pong sa PDMSI, Philippine Digital Media Society, regards ko po kayo, lalong-lalo na po yung tambak na po yung certification. Regards po natin at magkakaroon po tayo ng monthly meeting sa darating na June 6. At ganun din po ang ating mga kasama dyan po sa lugar ng Bicol Region. Yung pong ating mga kababayan na tuloy-tuloy na nagtatangkilik ng ating programa, mga manoy, mga manay, kumusta na po kayo dyan sa lugar ng Bicol Region, dyan po sa Partido area? Kumusta ko po, kamugabos? Aba, talaga naman. Kumusta ha? Kumusta ko, kamugabos? Talagang Bicol na Bicol po yan Partido area yan sa lugar ng Naga, ganun din po sa lugar ng Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Daet, Camarines Norte, yan po ay bahagi
ng Bicol Region. Nagsisimula po yan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Sorsogon, diyan po sa lugar ng Catanduanes. Ayan po, sakop po yan ng Region 5. Okay, so doon po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang programang Media Patrol. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye. At bago po tayo magtapos, gusto ko pong ipaalam sa inyo kung ano po ang ating tinalakay dito. This is my program. Ito po ay aking mga personal opinion na sana kung may gusto po kayo, maraming salamat. Kung hindi po kayo sang-ayon, ako po ay talagang, sabi nga po nila, may kanya-kanya po tayong opinion na kung saan ito naman po ay nakasaad sa ating, sabi nga po nila, sa ating saligang batas na may tinatawag tayong pre-opinion, ganun din po tayo sa usapin ng freedom of expression and freedom of speech naman. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Sabi nila, Kung malasing ako, Gumamit ng coke. magiging tunay na lalaki ako. Makakatulong ang shabu na makapasa ako sa mga exam. baliwala lamang ang pagsinghot ng rugby. Talagang ligtas. Makakapag-party buong magdamag. Sabi nila, ang heroin ang pinakamasarap na high na mararamdaman ko. Malilimutan ko daw ang problema ko. Sabi niya mamahalin niya ako habang buhay kung tumitit din ako ng crack. Sabi nila hindi raw ako maaadik pagkatapos ng unang tira. Matutulungan daw ako ng Ritalin na mag-focus. Sabi nila, hindi raw mauwi ang marijuana sa mas malalakas na mga droga. Sinungaling sila. Sinungaling. Sinungaling. Sinungaling, alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. Drugfreeworld.org Drug-free